Sa kasalukuyan ay mayroon ng kabuuang bilang na 250 ng lumagda sa ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, nagugat ang reklamo sa hindi may paliwanag na paggamit tungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Higit pa sa kinakailangang requirement ng 1/3 ng total na bilang na 306 ng House members ang nag-endorso sa ikaapat na complaint kanina. Nasa 102 lamang ang hinihingi, ngunit 250 ang sumang-ayon kaya diretso ang reklamo sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. Bukod pa rito, 11 kongresistang itinalaga bilang prosecutors para sa gaganaping impeachment trial, kabilang na dito sina Batangas 2nd District Representative Hervil Luistro, Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Ako Bicol Party List Representative Hiel Bungalon, General Santos City Representative Loreto Acharon, 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arman Panaligan, San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kate Flores. Samantala, ang ikaapat na reklamo ay may 7 article of impeachment kung saan matinding paglabag sa saligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at iba pang high crime. Ayon naman sa grounds of impeachment na hindi akma o hindi nababagay si VP Duterte para sa public office, kaya dapat mapatalsik sa kanyang posisyon. Dagdag pa dito ang umunoy pag-contract ni VP Sara sa isang assassin at pagpaplanong patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang First Lady at ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. Kasama rin sa mga dahilan ng maling paggamit ng confidential fund. Para naman sa mga complainant at endorser ng impeachment complaint, sa wakas ay mapapanagot na si VP Duterte sa pang-aabuso sa kapangyarihan, partikular na ang paggamit ng confidential fund. Ayon pa nga sa mga kongresista na kabilang sa mga nais mapatalsik si VP Sara ay magiging espesyal at makasaysayan umano ang araw na yun. Inaasahan din ng mga ito na magkakaroon ng conviction sa Senado. Samantala, ang unang 3 impeachment complaint na inihain sa Vice Presidente ay may papadala na sa archive ng Kamara at magiging bahagi rin ng procedure ng impeachment proceedings. Samantala, inaasahan na tuluyang magaganap ang impeachment sa mismong Senado at kapag tuluyan ang napatalsik si VP Duterte ay hindi na siya maaaring humawak ng alinmang posisyon sa gobyerno. Siya ang kauna-unahang Vice Presidente na na-impeach sa kasaysayan.